Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Isa ka ba sa napangilang sa kanilang mga emosyon tinatagay na mahihinat pangkaraniwan, kaibigan? Bakit di mo ganawan ang makarap mo para di maiwan? Tiyak, nasasaktan ka sa mga narating ng iyong kaibigan, kaibigan. Maliwanag na ang taglay mo'y inggit, inggit. Sumabay ka nang hindi ka naiinggit, inggit. Kesa manira ay pumikit ka kapag inggit, inggit. Habang buhay ka na lang ba na inggit, inggit. Pagkaila sa'yo ang mga katagang inggit. Sila sa tabi-tabi, mga galawan na bigay at tae-tae. Sa personal para bang magkaibigan kami, pero salitang suportahan eh wala silang pake. Kaya ba't ako susuporta? Kung wala ka na magkwenta, dapat na ay purahin kita sa social media. Pero di ko ginawa para mas makita mo kung paano ang mga gawa ko ay kumenta dito sa pilitan. Pero choice ko na maibulat ka. Oo, ikaw na nakatanawan kapag sa baho pigilan sigaw, sumabulat na aking mga plano at nakita mo na malakas. Ingit mong sakit ay matago lumalabas. Walang silbi, respeto mo na peke kahit na pagsigawan mo na abot-abot lang at saka taas. Sa loob na palabas mo pakikit sa may pero matago. Pero magaling to lumaro kasi kaya kong magpatay mali siya. Teka, narinig mo ba kapag mali siya? Baka paano buhay lamang nakanta ay magkakapali-pali siya. Kapag naramdaman niya na dinis siya, malaman na magkaroon siya ng amnesia. Isa ka ba sa napabilang sa kanilang mga emosyon tinatagay na mahihinat pangkaraniwan, kaibigan? Bakit di mo ganawan ang pangarap mo para di maiwan? Tiyak, nasasaktan ka sa mga narating ng iyong kaibigan, kaibigan. Maliwanag na ang taglay mo'y inggit, inggit. Sumabay ka nang hindi ka naiinggit, inggit. Kesa manira ay pumikit ka kapag inggit, inggit. Habang buhay ka na lang ba na inggit, inggit. Pagkaila sa'yo ang mga katagang inggit. Dami na nila mga naglisaw, takwiran parang isaw. Tunay daw sila, talaga kasi like and share sa obra mo'y di daw sukatan ng putang samahan. Bakit pre, ano ka ba, banban? O sadyang di mo malunok bugok? Nakakilala mo'y may hawak na hagdan. Kung sino pa yung mga di kakilala, sino pa yung todo na humihila. Ganun na dapat balikan ng pakisama. Sa inggit at kumilala to pakisama. Sa mga panaginip nyo, mga plastic todo sa batian. Pero sa suporta ay kipagkakaitan, litik makakongra sa oras ng anihan. Kaya sa hapag kainan, piliin nyo mabuti pakikiharapan. Kasi mga peke yan. Okay, hello, good day mga Airsoft. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Ginabi na po tayo, no? Kasi meron lang pong isinagawa kanina, no? Meron lang akong inayos, pero ngayon, wag po kayo mag-alala dahil magkakasama na po tayo dito sa ating Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Ngayon po, balak kong meron lang, bago tayo mag-review and unbox, meron akong ibabalita sa inyo na meron akong lilinawin sa inyo. Huwag po kayong maniniwala sa mga fake news, no? Not unless na nanggaling sa isang legit source, okay? Huwag nyo pong papaniwalaan. Ano ba, sinabi ng tropa ninyo, sinabi ng kaibigan ninyo, di ba? Siyempre, ano ba naman ang alam ng tropa ninyo? Ano ba naman alam ng kaibigan ninyo? Ano ba naman alam ng pinsan ninyo? Okay? Huwag po kayong maniniwala. Meron kasi kumakalat ng mga bali-balita, no? Actually, 3 beses ko na narinig, no? Nakaban na raw ang brand na WE Airsoft sa lahat ng airsoft shop. Actually, hindi po, no? Unang-una, malalaman nyo yan, i-announce ko yan kung sakaling totoo, no? Regarding dun sa, kung mapapansin nyo, kung nanonood kayo ng mga vlog ko, ako yung unang nag-vlog regarding dun sa WE na Glock, ENC na Glock, Umarex na Glock, Double Bell na Glock. Yung issue doon regarding issue sa licensing, no?
Kaya ako, wag po kayo maniniwala basta-basta kung sabi-sabi lang, no? Hindi po, lilinawin ko lang po, hindi po nakaban, hindi po restricted, hindi po bawal, no, ang unit na WE. Wag naman po natin sirain yung brand, no? Kasi yung WE, isa siya sa naglalabas ng mga unit na affordable, no? Siya yung naglalabas ng mga unit na abot kaya ng bulsa ng mga ka-airsoft natin na unit na masasabi natin pwede na. Hindi siya the best, hindi siya matindi, hindi siya malakas. Well, in fact, hindi siya ganun katibay. Pero pwede nang masasabi, di ba? Kasi hindi naman lahat ng ka-airsoft na gusto mag-airsoft is afford yung mga high-end, di ba? Kumbaga, tanggapin natin yung katotohanan na ikaw mismo na nanonood ngayon, kaunti lang naman yung talaga nakaka-afford ng high-end, di ba? Baka nga ikaw na nanonood ngayon, hindi mo rin afford yung high-end pang WE ka lang, di ba? Ngayon, isa si WE sa nagpo-produce ng mga affordable na unit na masasabi natin pwede na, no? Wag naman po natin sirain yung WE, wag naman po nating kumbaga gawan ng kwento, gawan ng issue na nakaban, na illegal. No. Unang-una ako personally, wala po akong sinabi na ban, nakaban, restricted, or illegal ang WE. Well, in fact, sinasabi ko nga from the start na ang WE is naglalabas siya ng Glock pero hindi siya nagki-claim ng license, di ba? Hindi, kung makapapansin nyo, wala kayong makikitang WE na nakaprint sa mismong unit yung Glock. Wala kayong makikita nun, di ba? Ang sinasabi ko na illegal na nagpiprint ng Glock sa kanilang mga unit is yung mga China, yung ENC and double bell, no? Yan yung mga nakaban, yan yung mga restricted, yan yung mga ipinagbabawal na unit. Yung ENC and double bell. Bakit? Kasi nagke-claim sila ng license nang hindi naman sila authorized. Okay? Pero ang WE, never naman nagprint ang WE ng logo, ng Glock, or ng patent. Hindi sila nagprint sa mga unit nila. Kahit nga sa box nila no? So, wag naman po natin ipakalat yung fake news na nakaban yung WE or yung WE is bawal. Wag po, no? Kasi sa totoo lang, yung pagpapakalat ng fake news, mawawala yung balanse, tapos masisira yung community natin, no? Pag po ang nagsabi, pinsan nyo, pag po ang nagsabi, bayaw ninyo, biyenan ninyo, tatay ninyo, uncle ninyo, or tropa ninyo, huwag nyo pong papaniwalaan basta-basta at huwag nyo pong ikakalat. Pakiusap ko lang, no? Pag nakakuha kayo ng balita and not confirm, huwag nyo pong ikakalat kasi po, masisira ang ating airsoft community, no? Mawawala sa balanse ang mundo ng airsoft, magkakandawindang-windang. Kaya akin lang pong pinapakiusap, kung sakasakaling may mga fake news, huwag nyo pong ipapakalat. Kawawa naman po yung brand na WE. Napaka ayos naman na brand yan, dissenting brand naman. Although hindi siya high-end, pero sayang naman, kawawa naman. Okay? Mga airsoft, ngayon pong gabi na to, review and unbox ng unit ng ating ka-airsoft. Another one from Kuwait, another one from our ka-airsoft, multiple repeat client, Sir Ron Gamuzaran. Hello, sir! Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, so itong tao na to, grabe to, no? Multiple repeat siya, no? Kumuha ng 2 rifle. Yung kanina, dinemo ko na kung napapansin nyo. DMR na halimaw. Then, kumuha siya ng another rifle na HK416 na Giselle.
kumuha siya ng pistol na staccato. Okay? And kumuha siya ng pistol na ZZ Shadow 2. Staccato from the caliber 45. Malakas, matindi, mahapdi, masakit, maporma, mayabang. Ang staccato, siya yung pumalit sa STI. Okay? Hindi naman lingid sa kalaman ninyo, paulit-ulit na lang to. Sinasabi ko naman sa inyo, wala na pong STI. Habang tumatagal, dandan mawawala na sa market yan. No? Halos wala na nga no? So, ang STI is pinalitan ng staccato. Okay? Staccato, is a caliber 45 from the 2011. Originally came from the 1911. Staccato is a fully licensed unit na inilabas, trademark, patent ng EMG. EMG is isa sa pinakahalimaw, Taiwan unit na halimaw unit. Okay? Hindi lahat ng EMG is masasabi kong halimaw or the best. Pero, nung nilabas nila yung collaboration with the Staccato and Jag Precision, talaga naman po, halimaw po yung unit, no? Wala kang masasabing iba, kundi napakasarap ng unit. Okay? Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. This is the more high-end version of the Staccato. Kung mapapansin ninyo, meron na siyang scope ready. Okay? Kumbaga may plate siya para paglagyan ng scope. Okay? Yung standard version kasi ni Staccato, ganito lang. Mapapansin ninyo. 'Di ba? Conventional adjustable sight. Okay? Pero yung mas more higher version niya, hindi ito yung pinaka high-end version ng Staccato. Hindi itong hawak ko ngayon. Pero ito yung mas high-end than the standard. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, may plate siya kung sakasakaling gusto niyo maglagay ng scope. Tapos, isa pa sa pinagyayabang nitong unit na to, naka high-rise front and high-rise rear sight. Okay? Just in case na ayaw mo mag-scope, pwede mo pa rin kasi meron siyang rear sight and high-rise front sight. Okay? Ngayon, yung mismong holographic na dot na makikita nyo dito sa RMR sight nito is pwedeng mag-synchronize dito sa front. It is because naka-high-rise to. What I'm trying to say is ganito. Pakita mo nga. Pakita mo yung bunga nga nitong dalawa. Para makita nila ng malapitan. Kung ito, ayan. Ayan. Okay, then ito. Ayan. Sige, dalawa tayo. Pandikitin mo. Kung mapapansin ninyo, itong parang green na to, both camera, kikita? Ayan, yung parang green na yan, low rise lang siya. Pero ito high rise. Nakita nyo nakataas. It is because para yung mismong front sight mag-compensate dun sa dot. Yun ang silbi niyan. Okay, no? Dito kasi sa Bigman, hindi tayo ordinaryong seller lang. Hindi tayo tindero na hindi inaaral. So, yung iba, actually first-hand information na dito nyo lang maririnig yan. Naka-high-rise na front optic. Bakit? To compensate yung mismong optic dito sa RMR mo. Just imagine ito, naka-low rise to, hindi magko-compensate, hindi magtatama, hindi magsisynchronize yung dalawa. Okay? Yan. Kaya yan ang silbi niyan. Okay, ayan na naman. First-hand information, dito nyo makukuha, only in Bigman. Okay? Number 1, naka-upgrade yung unit out of the box. Front sight, optic, naka-magwell, naka-competition trigger. Yun lang. Out of the box. Okay? Kaya wala tayong pinakailaman sa out of the box niya. Ang in-upgrade natin, number 1 is the RMR sight. Nilagyan natin ng scope ng RMR sight. Plus, ito, yung pinagmamalaki natin kung saan tayo nakilala. The fixed outer barrel.
Yung unit na to is naka-fix outer barrel. Kung mapapansin niyo hindi siya kumakalog. Ayan, no? Hindi na siya umaalog. Yung iba kasi, okay, naka-fix outer barrel din pala to, no? Hindi siya umaalog. Doon kasi tayo nakilala sa pag-fix outer barrel. Okay? Yung unit, pag hindi naka-fix outer barrel, ganito itsura. Hindi naka-fix ito. Ayan. Halimbawa, hindi naka-fix outer barrel yung unit, ganito, oh. Lapit natin, ha. Pakita ko lang sa inyo. Para at least yung mga newbie dyan, may idea. Yung unit na hindi naka-fix outer barrel, ayan, ganito. Tingnan nyo, ha. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Kumakalog, going front, going back. Ayan, oh. Makikita nyo naman yung loob, di ba? Kumakalog kasi, yan, kaya siya kumakalog kasi hindi siya naka-fix outer barrel, ha? Ayan. Ngayon, tayo, dito sa Bigman, nakilala tayo sa pag-upgrade ng unit. Sa Bigman, nakilala tayo sa paglalabas ng mga unit na masasabi natin talagang maganda, talagang papakinabangan, talagang kakahumalingan, okay? Hindi tayo, as much as possible, ayaw ko na, sawa na ako at naiinis na ako maglabas ng unit na hindi na upgrade. Bakit? Masakit sila sa ulo, no? Kasi hindi ako tulad ng iba na no warranty. No? Ako kasi dedicated ako sa dito talaga sa airsoft. So ang mga unit ko is lifetime warranty. Okay? So lifetime warranty ibig sabihin kahit ilang taon man yung lumipas, talagang magkikita at magkikita tayo. Ilang taon man yung lumipas, talagang gagawin natin yung unit mo. Okay? Yung pinagmamalaki namin, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hop up rubber, at naka-enhance into a big bore nozzle. Talagang mag-e-enjoy ang gagamit nito. Okay? Hindi na siya pipitsugin, hindi siya ordinaryo, hindi siya yung bagay na hindi mo gugustuhin. Okay? Itong unit na to, masasabi ko, hindi siya yung high-end edition, pero full upgraded version. Unit na ating Airsoft, Ron Gamuzaran, the Staccato 2011 High Kappa. Okay? So, ngayon, let's begin. Kunin natin ang magazine, syempre. Dito nyo lang rin nakikita, bawat unit na dinedemo, bawat unit na tinetest fire, ini-sprayan ng silicone oil, di ba? Wala naman kayo makikitang unit na, ibang shop na nagde-demo nang ginagamitan ng silicone oil. Well, hindi na lang nila matanggap sa sarili nila siguro na ang unit talaga kailangan ng oil. Ganito yan, no? Bibili ka ng motor, bago, NMAX, Aerox, Click, Mio. Di ba? Pag nagpakarga ka ng gasolina, sinisigurado mo na bukod sa gasolina, merong transmission fluid, transmission oil, merong engine oil. Papayag ka, magpapagas ka, na magpapa-fuel ka, magpapa-full tank ka, pero yung engine mo walang oil. Di ba hindi tama yon? Di ba? Ang pinakatama, meron ka ng fuel, may gasoline ka, ngayon may engine oil ka, at saka may transmission fluid ka sa scooter na binili mo. Di ba? Ganon din ang airsoft natin. Hindi enough yung gas. Hindi enough yung gas lang. Kailangan may silicone oil. Yung silicone oil is a substance na nagpoprotekta sa unit natin. Yung silicone oil, siya yung nagpoprotekta doon sa mismong rubber natin na wag mag-brittle. Kaya nagbi-brittle kasi due to exposure doon sa chemical na dala ng green gas. Due to exposure sa moisture. Due to exposure sa hangin. Okay? Ngayon, kung yung rubber o-ring mo, magiging protected siya ng silicone oil, tatagal yung unit mo. Kasi hindi siya magbe-brittle
The least, pinaka mababaw, the least that we can give on our airsoft is the silicone oil. Kaya wag na wag ninyong panghihinayangan sa oil. Tatandaan ninyo to. Kung bukod kay Big Man, meron kayo napanood na nagde-demo ng hindi gumagamit ng silicone oil. Bobo yun. Bobo. Okay? Hindi ko sinasabing matalino ako. Kaya lang, ang sinasabi ko is totoo. Realidad. Totoo. Realidad. Na ang airsoft natin, kailangan nilalagyan ng silicone oil to protect. Ang mismong silbi ng silicone oil is to protect the unit. Surface, pagpalagay mo na to, bakal to. Pagpalagay mo, bakal to. Inisprayan mo ng silicone oil yan. Then, ito, na inisprayan mo, nagkiskisan yan. The silicone oil will protect. The silicone oil will fill in the gap between the two surface. At dahil equipped with silicone oil, kahit magkiskisan yan, hindi magkakaroon ng wear and tear. Believe me, and you will thank me later. Hindi mo ako papakinggan, iiyak ka later. Magastos mag-airsoft, lalo na kung hindi ka susunod sa tama, at lalo na kung walang kwenta yung airsoft na nabili mo kasi literal na nagsayang ka ng pera. Okay, press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim, spray. Okay. Ngayon, kuha tayo ng gas. Upside down, then press down. 1, 2. Ay, sorry. Hindi ko na ipakita. Ang gagamitin ninyong green gas is 12 kg. Okay? Huwag muna kayong gagamit ng 14 kg dahil hindi pa dumarating at hindi pa natapos yung pinapagawa kong recoil buffer. Pag ito na i-recoil buffer na natin, yung mga bumili sa atin ng staccato, i-recall ko yan. Gagawa natin, papalitan natin yan ng recoil buffer. Pag na-recoil buffer na natin yan, pwede mo na siyang gamitan ng 14 kg. Pero for now, hanggang 12 kg lang po muna tayo. Okay? Tandaan nyo, 12 kg lang gagamitin natin, pero yung unit natin, daig na daig yung 14 kg. Okay? Dahil sa upgrade na ginawa natin. Then, syempre, lagay muna tayo ng bala. Lagay tayo ng bala, okay? Lagay tayo ng 0.20 para makaroon natin, para matest natin kung gaano nga ba kalakas, kung gaano katindi yung upgrade na ginawa natin dito. Then, lagay tayo ng 0.30 grams kasi magpa-firing tayo. Bakit ganun, Big Man? Dalawa yung grams ng balang ginagamit mo. Kasi during the chrono, ang ginagamit talaga is the 0.20 grams sa 12 kg. Okay? Huwag kang gagamit ng 0.25, 0.30, 0.35, 0.40 during the chrono. Hindi mo makukuha yung pinaka-standard. Pero pag ang gamit mo is 12 kg and 0.20 grams, yun, makukuha mo yung tamang yung standard ng unit. Okay? Ngayon, chrono tayo mga airsoft. Okay na to, look. Huwag nang i-video to. Oh. Okay. Ay, wala pa pala silicone oil to. Kasa, ilak manually, spray tayo ng silicone oil sa slide stopper, spray rin po tayo sa nozzle. Okay, konti lang naman. Tuwing kailan mag-i-spray, pag napansin mong tuyo na, hindi everyday mag-i-spray. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Single fire. Okay. 443. 443. Full upgraded, not the high-end version, pero full upgraded version of the staccato. Firing. 440. 440 FPS. Firing. 433. Ganyan kalupit ang staccato natin, no? Normally 320, 330. Swerte mo na pag nag 340. Pero nakita nyo naman, full upgraded version, malakas pa sa rifle. Firing. Firing po tayo. Firing!
Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Yung unit natin kay Airsoft, Ron Gamuzaran, na ngayon ay nasa Kuwait, soon uuwi ng Pilipinas to settle dito for good. Okay? Yung unit, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin bago natin itatabi. Okay? Para dun sa mga ka-Airsoft na nagbababad ng bala, doon sa unit, hindi po magandang hindi po magandang gawain po 'yon, no? Kasi sayang yung unit nyo, masisiraan kayo yung spring. Okay? So, yung unit, bago itabi, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin pasingaw. Okay. Unit po ng ating ka-Airsoft, napakalupit. The 2011 Staccato, napakaganda. Okay? So, next unit natin. Okay? Next unit natin is another unit ng ating ka-Airsoft, Sir Ron Gamuzaran. Okay? So, yung unit niya, 2011 kanina. Pambaragan, pangyabangan, maangas, malakas, matindi. Ngayon, itong unit na to, the Everyman's Dream, the Shadow 2 Rare Version. Alam nyo, ang itsura ng Shadow 2, hindi lahat ng Shadow 2 naka-magwell. Okay? Hindi lahat naka-magwell. Ngayon, pag naka-magwell yung Shadow 2 nyo, ito yung pinakabago, ito yung rare version. Okay? Mapapansin ninyo, napakaganda, napakaangas. Ang Shadow 2, by the way, ang Shadow 2 nakilala sa makukulay na maker ng na gawa ng Airsoft. Ang Shadow 2 is a fully licensed, no? Is a fully licensed unit na patent at ginawa ng maker na ASG. ASG, sila yung authorized. Ngayon, ang sister company kasi nila is si KJ Works. So, magka-sister company yan. Kaya yung mga unit na nilalabas natin is patent kay ASG, pero ang maker si KJ Works. Fully licensed. When I say fully licensed, kung ano yung tunay na baril, ito siya, ganun siya. Okay? Ngayon, merong kakaibang bagay na kaya si Shadow na hindi kaya ng iba. Number 1, si Shadow ang isa sa mga bukod-tanging unit na capable of 12 kg, 14 kg, and CO2. 12 kg, 14 kg, and CO2. Pag ginamit mo to kay Staccato, warak si Staccato. Pag ginamit mo to kay Staccato, warak si Staccato. Pag meron kang T-Rex, ginamitan mo 14 kg, warak T-Rex mo. Pag may T-Rex ka, ginamitan mo ng CO2, warak ang T-Rex mo. Pag may Glock ka, ginamitan mo ng 14 kg, warak ang Glock mo. Pero si Shadow, hindi mo kayang warakin. Si Shadow, yung unit na tatanda ka na, lilipas ka na, mawawala na tayong dalawa sa mundo. Pero siya, buhay pa rin. Ganyang kalupit, ganyang katikas ng Shadow. Siyempre, sabayan mo ng proper maintenance. Okay? Siyempre, lahat naman ng bagay kung hindi mo sasabayan ng proper maintenance, ang mangyayari, masisira rin, di ba? Kaya, proper maintenance is the key para mag-enjoy ka sa paglalaro mo ng Airsoft. Okay? So, let's begin. Kunin natin yung unit. Ikasa natin. Oh, by the way, no? Itong unit na to, nung dumating sa Pilipinas, number 1, hindi siya naka-fix outer barrel. Pero ito, naka-fix outer barrel na kasi in-upgrade na natin. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop up rubber, at saka naka-enhance into big bore nozzle. Alam nyo ba, ito ang mga Shadow, literal na mahina lang talagang Shadow kasi competition pistol Pero hindi naman tayo papayag na masyado lang siyang mahina, di ba? Kaya nag-upgrade tayo. Ngayon, in-upgrade natin to, kung di ako nagkakamali, ang taas ng FPS nito, no? Normally, ang FPS ng isang CC Shadow is nasa ano lang nasa 300
Tapatin ko kayo 300 or below 300 pa nga. Pero yung shadow natin na i-upgrade natin sa totoo lang, no? Kaya mag-enjoy kayo rito sa shadow natin. Tatandaan ninyo, ganito. Nandun lang tayo sa safe side ng pag-upgrade. Kasi, yung shadow kasi naka-design for a competition. So, pag competition, hindi mo kailangan sobrang lakas. Pero, bilang isang Pinoy, gusto natin yung kahit papano may sipa di ba? Kaya nilalakas namin. Hindi rin naman namin pwedeng sobrang ilakas kasi mawawala. Defeated ang purpose niya. Pag sinobrang lakas mo siya, sobrang palag, ang tendency, hindi na siya ganun ka-effective sa competition. Tandaan nyo sa competition na pinaglalabanan nyo, pagiging precise, accuracy, at saka yung oras. Kaya sa competition, napakahalaga yung mataas yung rate of fire. Ngayon, bababa yung rate of fire niya kung magtataas tayo ng sobra ng FPS. Okay? Yan ang sinasabi ko. First hand information, isineshare ko sa inyo. Di ba? Bakit? Para hindi kayo kayang paikutin ng iba. Okay, di ba? Kutsa para hindi nila kayo mapaikot. Okay. Number 1, press the valve, then spray. Ayaw kung pinapaikot kayo. Okay, then dito rin sa ilalim. Okay. Then, to. Kuha tayo ng 12 kg, siyempre. 12 kg, upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds lang. Then, kuha tayo ng 0.20 grams, siyempre. Tayo pababa, then place your right hand here, then fire. Pump lang, ha? Then, lagyan natin ng 0.30, siyempre. Okay. Okay? Ngayon, siyempre, kunin natin yung unit. Kasa, ilak manually, spray. Okay. Mga ka-airsoft, lagi ko sinasabi sa mga vlog, huwag ninyo ibababa to. Pull back nyo lang para hindi siya mapupudpud. Press, pasok. Kasa. Ready to fire. Okay? So, chrono test tayo para makita nyo. Normal FPS ng Shadow, 300, 320. Tignan natin kung ilang FPS ito. Firing. Pakita mo. Pala, ha? Firing. Wala. Firing. Ano yan? Okay, sige, pakita mo. 397. 397. Wala ka makikita ganyan sa Shadow. Tatandaan nyo ang Shadow 300 300 320 lang. 397. Naka-aircon pa ako. Ang lamig ng unit, ang lamig ng magazine. What more kung hindi malamig ang magazine? Nasa 420 yan. Firing. 399. Firing. 390. 390. Firing. 382. Okay? So, napakataas ng FPS niyan. Pero tatandaan ninyo, hindi natin pwedeng sobrang itaas. Kasi pag tinaas natin, mawawala yung accuracy niya. Okay? CC Shadow 2. Firing. Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Yung unit na to, another one from Ron Gamusaran na ngayon ay nasa Kuwait, soon pauwi ng Pilipinas. Grabe, multiple unit kinuha sa atin itong bossing natin. Okay? Yan. Sayang wala mga nagtatanong kasi gusto ko sana may magtanong tapos para masagot natin. Parang short kwentuhan session, tanungan portion na, di ba? Okay, so yun lang muna mga ka-airsoft. Magandang gabi po sa inyong lahat. Idinaos ko lang po ito para bukas po another fresh na naman yung mga i-review and unbox natin. Wala akong maiiwan, okay? Yung unit, pag hindi nagagamitin, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin pasingawin. Okay. Unit natin ka-airsoft. Isang staccato, isang CC Shadow 2. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa akin. Sa mga nag-share po ng live video, maraming salamat. Sa hindi pa nag-share, paki-share po ang ating live video.
Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.